Atim namang alamin ang mga kaganapan sa mundo ng international sports scene at narito ang report ni teammate Jamaica Bayaka. Umani ng mga reaksyon at hiyawan mula sa mga fans ang bagong pinauusong dance sa court ng 24th-time Grand Slam champion Novak Djokovic. Matapos masungkit ang straight set victory laban kay Mirmir Kecmanovic sa center court at masungkit ang ika-100 Wimbledon win nito, ibinahagi ni Novak ang kanyang energy booster dance sa laban. Sa kanyang on-court interview, masayang sinabi ng atleta ang tawag sa kanyang dance sa iniaalay niya sa kanyang anak at taga-suporta. Dito makikitang sinasayaw ng kanyang daughter na si Tara ang Pump It Up habang nasa interview. It's called Pumpa in our language and Pump It Up in English. It's basically there's a song with my kids. It's a little tradition we have right now, so hopefully we can keep going so we can keep pumping more in Wimbledon. Matatanda ang nagpakita rin ng ibang pakulo ang atleta sa kanyang mga previous matches tulad ng hearts at violin moves. Pero ngayon, inspired naman daw ang kanyang sayaw sa kanta ng artist na si Dancel na sumikat noong 2004. Samantala, nag-post naman ng artist ng kanta at sinabing isang karangalan ang magiging inspirasyon ang kanyang kanta. Sa ngayon, pasok na sa quarterfinals ng Wimbledon si Novak at aasahang magpapakita pa ito ng mga interesting moves sa tennis court. Si Novak ang ikatlong player na nakapagtala ng 100 wins sa nasabing tournament at sinusundan sina Martina Navratilova at Roger Federer. Sa tennis pa rin, humingi ng paumanhin ang Wimbledon organizers matapos magkaroon ng aberya sa electronic line calling system sa isang laban noong linggo. Ayon sa mga opisyal, human error ang dahilan kaya tuluyan nang inalis ang manual override sa system. Nangyari ang insidente sa laban ni Anastasia Pavlyuchenkova at Sonay Cortal sa center courts. Isang bola ang lumabas sa court pero hindi ito na-detect ng system at narinig ang stop na nagdulot ng kalituhan sa mga manlalaro. 3 beses hindi nakadetect ng out call ang system, 2 rito mano-manong tinawag ng official. Sa huli, nanalo pa rin si Anastasia 7-6, 3, 6-4 at nakapasok sa quarterfinals. Samantala, iniimbestigahan na ng Wimbledon ang nasabing error. Dako naman tayo sa balitang football. Tinapos ng Mexico ang laban sa CONCACAF Gold Cup matapos taluin ng United States sa score na 2-1. Maagang umarangkada ang US matapos makapuntos ni Chris Richards sa ika-4 na minuto ng laban. Pero bumawi naman ang Mexico at pinangunahan ni Raul Jimenez para itabla ang score sa ika-27 minute. Nagpatuloy ang dikdikan nang sumulpot si Edson Alvarez para sa game-winning header mula sa isang set-piece play. Una itong na red flag na offside pero kinumpirma ng VAR na valid ang goal. Ito na ang ika-10 beses na nagkampiyon ang Mexico sa Gold Cup at pinatutunayang football powerhouse country ito sa mundo. Lipat naman tayo sa basketball. Magsusuot ng bagong NBA jersey ang Filipino-American guard na si Jordan Clarkson. Ito'y matapos pirmahan ng New York Knicks ang 1 taong kontrata para kay Clarkson. Naglaro ang 33-year-old guard ng 37 games para sa Utah Jazz noong nakaraang season at nakapagtala ng average 16.2 points, 3.7 assists at 3.2 rebounds. Si Jordan ay may 8,045 total bench points sa kanyang career, pang-11 sa kasaysayan ng NBA at pinakamataas sa mga aktibong manlalaro. Matapos umalis sa Utah Jazz, handang-handa na ang Phil-Am star na buhatin ang bagong era ng Knicks sa New York. Samantala, sa balitang NBA pa rin, pansamantalang magpapahinga muna sa basketball ang Indiana Pacers star na si Tyrese Haliburton. Ito'y matapos magkaroon ng atleta ng torn Achilles noong Game 7 Finals laban sa Oklahoma City Thunder. Magpapahinga si Haliburton sa buong 2025-2026 season para sa kanyang recovery. Jamaica Bayaka para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.